Magandang araw! Ngayong linggo ay ating pag-aaralan ang ikalawang aralin, mga kultura bago ang panahon ng kasaysayan. Inaasahan na sa pagtatapos ng aralin, nasusuri ang yugto ng pag-unlad ng kultura sa panahong prehistoriko. Ang pinagmulan ng tao. Maraming teorya ang nagsasabi tungkol sa pinagmulan ng tao, gaya ng kay Charles Darwin sa kanyang aklat na The Descent of Man, kung saan pinapalagay na ang tao ay nagmula sa ape-like creatures, subalit walang ebidensya na nagpapatunay rito. Pero ayon pa rin sa mga eksperto, ang tao na nabuhay sa mundo ay lumitaw milyong taon na ang nakalipas. Taong 1974, nang matagpuan ni Donald Johanson at Tom Gray ang labi ng isang hominid sa Ethiopia. Ito ay may scientific name na Australopithecus afarensis, na ang ibig sabihin ay Southern A from the far, na siya namang sinasabing pinakamatandang ninuno ng tao. Ito rin ang pinaniniwalaang pinagmulan ng lahi ng tao, gorilla, chimpanzee at orangutan. Ang unang kalansay na nahukay ay nagpapatunay na ang tao ay may kawangis milyong taon na ang nakalipas. Ang sumusunod ay mga species na sinasabing pinagmula ng tao: ang Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus at Homo sapiens. Ang Homo habilis ang pinaniniwalaang unang totoong tao at unang gumamit ng kasangkapang yari sa magaspang na bato, kung kaya't sila ay tinawag na handyman o skillful man. Homo erectus, ang unang lahing pinaniniwalaang unang gumamit ng apoy at marunong mangaso at mangisda. Kabilang sa lahing ito ay ang Java man at Peking man, na natagpuan sa mga bansang Java, Indonesia, Silangang Afrika, Hilagang Afrika, China at maging sa ilang bahagi ng Europa. Homo sapiens. Panghuli sa pinaniniwalaang pinagmula na lahi ng tao ay ang Homo sapiens. Kilala rin ito sa tawag na the wise man o the thinking man. Natuklasan ito mga 400,000 years ago. Kabilang sa lahing ito ay ang Neanderthal man at Cro-Magnon. Ngayon, talakayin naman natin ang yugto ng pag-unlad ng kultura sa panahong prehistoriko. Ang panahong prehistoriko ay nahahati sa tatlong panahon: panahong Paleolitiko, Neolitiko at Metal. Panahong Paleolitiko. Hango sa salitang Paleos ng ibig sabihin ay matanda at Letos ng ibig sabihin ay bato. Ito rin ang sinasabing may pinakamahabang yugto sa kasaysayan. Dito umusbong ang Neanderthal man na kilala sa pagiging malikhain at masining. Patunay rito ang mga bakas sa kuweba sa bansang France at Altamira sa Spain. Sa panahong ring ito umusbong ang pamayanan sa anyong campsite. Panahong Neolitiko. Ito ay hango sa Greek words na neos ng ibig sabihin ay bago at letos ng ibig sabihin naman ay bato. Nagsimula ang panahong Neolitiko noong 7,250 Common Era hanggang 6,500 before Common Era. Sa panahong ito, ang mga tao ay natutong magtanim at maging organisadong pamayanan. Panahon ng Metal. Ang panahon ng metal ay nahahati rin sa tatlong yugto: panahon ng tanso, bronze at bakal. Bagamat ginagamit ng sinaunang tao ang bato, sa pagdaan ng panahon, natuto silang tumuklas at lumikha ng mga panibagong kagamitan. Ang tanso ang unang natutunang gamitin ng sinaunang tao. Nagsimula ito sa kanlurang Asya na madalas gamitin sa alahas at kagamitang pandigma. Ang bronze naman ay sinimulang gamitin noong 2000 BCE. Mahirap makakuha nito kung kaya't kakaunti lamang ang kagamitang nagagawa mula rito. Panghuli ay ang panahon ng bakal.
Natuklasan ito ng mga Hittite, isang pangkat ng Indo-Europeo na naninirahan sa kanlurang Asya 1500 BCE. Ang panahon ng metal ang sinasabing pinakamaunlad sa yugto ng kasaysayan. Hanggang sa muli, maraming salamat.